Oh, what's up mga kabayan? Nandito ang ating pinakamamahal na tatay mga kabayan. At meron tong pinahayag patungkol dito sa mga bangag mga kabayan. Sa mga bangag na nandyan sa posisyon mga kabayan. At nakatuwa lang na isipin, no? At ang dating pangulo natin mga kabayan ay nagbigay ng statement patungkol dito sa nangyayari ngayon mga kabayan sa ating bansa. No? So pakinggan natin mga kabayan, at kanina nakalive tayo sobrang lagi, no? So ulitin na lang natin mga kabayan. Maraming salamat nga pala sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, ayan, mag-subscribe na kayo. Nasama-sama tayo mga kabayan dito sa ating channel. At huwag nyo kalimutan mag-like at mag-share. So pakinggan natin mga kabayan ang pahayag ng Pangulong Duterte. Sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng barel. Nagsabi lang sila na we are not anymore. Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangke digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Yan. Out kami dyan. Yan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out ngayon? Getting out means? I don't know. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi lang military. You are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasali sa inyo. Silent protest. Not taking orders at all. Hindi silent protest. Military lang talaga. Oh, military silent protest na yun. We not take orders from the commander-in-chief. Ano? They will not take orders from the commander-in-chief. That's it. Hindi. Sabihin na nga niya. Sir, huwag mo kaming isali. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo. Alam niyo mga kabayan, yung ating dating Pangulo, kahit kailan, ang lakas ng karisma mga kabayan. Di ba? Walang-wala si bangag mga kabayan. Walang-wala. Napakalayo mga kabayan. Di umabot ng ganun sa kalingkingan ng ating dating Pangulo. Yung karisma. Kita mo yung mga tanungan ng mga napakalapit niya sa mga nag-i-interview, sa mga media mga kabayan, kahit nung ikaaway niya, di ba? Pero napakalapit niya mga kabayan. Ganyan kalupit ang ating Sa dating Pangulo. GSIS, PhilHealth, 89. Ganun sa Amos Review. Kita mo? GSIS mga kabayan. Pinagbili nila, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. Oh. At least sa Congress kung may resolution tapos i-bill that would correspond with it, there's explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila lang nakaalam nito. Yung Maharlika, sila lang nakaalam nito. Ito pa mga kabayan, doon sa mga pagsasaliksik natin mga kabayan, yan palang paglalagay ng mga ganyang Maharlika Investment Fund ng mga funds mga kabayan, yan pala ay nangyayari lamang mga kabayan kung ang isang bansa ay sagana at may sobrang excess funds mga kabayan. Ay nakakapagtaka lang mga kabayan at kay bangag, no? Aba, ay nakapag-invest mga kabayan sa kabila ng kaliwat kanan mga kabayan ng utang ng Pilipinas. Akalain mo yon? Ganon mag-isip mga kabayan. Kaya si Pangulong Duterte naghahanap nasaan yung Maharlika funds at yung pinagbintahan ng ginto. Anong lakas mga kabayan ng loob, no? Na mag-invest mga kabayan ng bansa ng Pilipinas. Nanandiyang tayo lubog nga sa utang. Ang tibay din ang utak ni Magno mga kabayan. Ano kaya yan nung naisip niya yan mga kabayan? Ano kaya natakbo sa isip niya? Walang participation ng people dyan pati ito. So, Kaya nga. ganitong 25 tons. Alam ba ng military yan?
Hindi sabihin nila, kung wala hindi na kami sasali ng laro ninyo. Pero Mayor, parang play safe naman ang military ngayon. Do you think si Brown po ay mag-react nito? Can you restate your statement? Can you expect that Browner will react? When ito, pag nilabas din ito, your question must also correspondingly appear. Tama. Importante yan. So, guard. Kasi may statement siya, dapat nagpapisan, dapat stay put lang yung military. Wala naman siyang sinabi. No? In fact, si Inday na nagsabi na tulog-tulogan yung Chief of Staff. Paano daw makakatulog yung AFP Chief of Staff? Matagal na siya natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Yan! Noon pa yan, alam na ng lahat. Yan! Baka siya lang ang hindi. Ang mga polis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Oo. Kasi Yan mga kabayan ha, pinangalanan na ni Pangulong Duterte ang mga kasama ni Bangag sa pagsinghot mga kabayan ng pulboronic issue na yan mga kabayan. Si PRRD, imposibleng hindi niya yan alam mga kabayan. Alam niyo naman si PRRD mga kabayan, napaiba-iba ng statement niyan. Pero the truth mga kabayan, yung mga pinasasabi niya ay pinauhuli niya sa atin mga kabayan. Ngayon, di ikaw na lang mga kabayan ang umintindi kung yung makahuli ang kanyang sinasabi o hindi. Yan mga kabayan, ang maliwanag sa sikat ng araw, ang mga bangag na pinagpapapangalanan dito. kasama namin siya palagi dito sa diyan kay Pedro. Kaya yung sip-on mag-usap kami. Yung sip-on Lagdameo magtulo yan. Hindi niya alam nagtulo yung sip-on niya. Minsan gano'n na lang niya. Yes! Alam ni Marcos na si Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila Diba? sa hit-hitan. Diba? So, another appropriate question would be yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Yan! Alam ninyo kung mga, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command, puro military man. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict sa presidente? Hanggang kailan mga kabayan? Hanggang Sabihin kailan? mo sa amin, kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. So under the constitutional provision of the right to be heard, kailangan sagutin ninyo yan. The right to be heard, the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan. Mr. General sa military. And the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Huwag na lang yung dalawang babae na inaano nila. Karaming sabi, ganon, tantrum. Hysterical yun, hindi yun ano.
kung ikaw may kasama ka na worker mo, nag-delirium na, what are you supposed to do? Kaya nga. Ako sa isang tanong, Mr. Military, give us a try. The right of information that is true and correct, the right of redress of grievance, and the right to protect us. To be short of challenging Browner na. To be short of challenging Browner na. Wala akong tina-challenge. I do not challenge to anybody. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Tama. Pero mga kabayan, si Browner, mga kabayan, General Browner, merong nilabas na statement yan, mga kabayan. Ang kanyang loyalty daw ay sa Constitution at kay Bangag, mga kabayan. Nabasa nyo ba yun? Paano kaya yan, mga kabayan? Paano mo gagawin yon? Parehas mo siyang pinipili. Dapat ang loyalty ng isang chief, no, mga kabayan, ng ating AFP, dapat ang loyalty niya ay nasa mga Pilipino at sa Constitution, mga kabayan, hindi lamang sa nag-iisang leader, no, mga kabayan. Yan yung nangyayari ngayon at yan yung statement niya. Even the police, mga kabayan, kasi nauso-uso yung nauso yung sinabi ni Pangulong Duterte na I can rot in prison for my country, di ba? Yun ang nasabi niya. I'm not a Filipino for nothing. Meron din gano'n, mga kabayan, na nilinaw ang PNP chief, ang police, no, mga kabayan, ang ahensya ng mga pulisan. Nabanggit nila doon na ang loyalty nila ay nasa nasa administrasyon pa rin. Paano na, mga kabayan? Kaya itong panawagan na to ni Pangulong Duterte, sana bigyan ng sagot ni Browner, mga kabayan. Nasa ganun magkaalaman na, no? Magkaalaman kung nasan ba ang loyalty niya. Nasa atin ba mga Pilipino? Nasa Constitution? O na kay Bangag lang, mga kabayan? Diba? Imposible, mga kabayan, na si PRRD magsasalita ng ganito nang hindi niya alam, diba, mga kabayan? Ito yung buwelta. Ito yung sinasabing buwelta, mga kabayan. May nadamay pa. Nadamay pa si Lagdameyaw, mga kabayan. Kung hindi ito totoo, sampahan nyo ng kaso si Pangulong Duterte. Slandering, mga kabayan. Slander, mga kabayan. Yan yung isang maaaring nyong gawin. Ngayon, kung talagang hindi totoo ang sinasabi ni Pangulong Duterte, yung hamon ni Madam Inday Sara, palagan ninyo. Hindi yung papalag ka dun sa mga sinabi na mayroong assassin si Madam Inday Sara. Ang palagan mo, yung magpa-drug test kayo. Hindi yung kailangan, papalagan daw niya yan, yung threat na yan ni BP Sara. Na while na si BP Sara ay nalagay sa alanganin na ambush, mga kabayan, during her birthday, wala kayong statement na yung Vice President in danger, 'di ba, mga kabayan? Kaya napaka-unfair na nangyayari sa gobyerno, no, mga kabayan. So anyway, hanggang dito na lang ang video natin at kinuha lang natin yung portion na sinabi ni PRRD, yung mga dorongista, mga kabayan. Yung mga singhot dito, singhot doon, mga kabayan. So ayan, maraming salamat sa inyong panonood at huwag nyo kalimutang mag-like at mag-share. Magbigay din kayo ng inyong opinion dyan sa ating comment section. Ingat kayo, mga kabayan, at adios. See you sa susunod na video.